Aminado sa Senator Bato de la Rosa na gaya ng ilang Pilipino, kailangan niya maliwanagan kaugnay sa lumulobong utang ng ating bansa. Sa paglatag kasi kanina ng Economic Manager sa Senado ng planong 2024 National Budget, lumabas na kahit magbayad ang ating gobyerno ng nasa 1.9 trillion pesos na utang, lolobo pa rin ang ating national debt sa 15.8 trillion pesos sa susunod na taon. Meron nagsasabi na mahirap na mas maganda siguro kung mas manganak tayo ng maraming anak. Kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami maghahati-hati sa utang. Si Ontiveros napa-smile eh. Kasi siguro sinasabi na, eto na naman, umihiri. Eto kasi si Bato, palabiro kasi minsan din eh. Yung, minsan kasi naiinis yung iba na ginagawang biro. Kasi sinasabi ni Bato dito, kasi nga 'di ba ang ano pagka may pagpinanganak ka na daw, magbabayad ka na daw ng utang, ganyan-ganyan. Eh sabi niya para mabayaran natin yung napakalaki nating utang, mag-anak na lang ng marami para mas marami maghahati. Sure ako nagbibiro si Bato, pero sigurado ako yung ibang mga vlogger diyan, gagawin na namang ano 'yan, gagawin na namang issue 'yan. Oh, 'di ba? Kasi si Bato kasi wag ka na magbiro ng ganyan. Alam mo naman yung iba dyan, gullible eh. Alam mo pagka-kontrabida ka kasi, pagka-toxic ka na talaga yun, naghahanap ka ng iko-kontra mo. Kasi ngayon, ang bago nilang ano ngayon, bagong style nitong mga vlogger na to, si Tulfo ang pinaka may kasalanan dyan sa Senado, kaya nagkaganyan-ganyan ang lahat ng senador. Yun ang kanilang kwento. So, hahanap sila ng mga mistake ng mga senador, tapos ididikit nila kay Tulfo. Ganyan ang style. O, pansinin nyo ngayon yan. Hahanapan nila lahat ng mistake. Anything that has a relation doon sa quote-unquote attitude ni Tulfo, titingnan nila yan sa ibang mga senador para bibigyan nila ngayon ng butas yun. Ganun ang gagawin nila. Style nila kasi parang tanga eh. O, tuloy. Mas bababa yung per capita na utang natin sa yung simpleng pinubre ba? Pinubre na pag-isip. Is it 9%? Si Senate Minority Leader Coco Pimentel, kinwestiyon naman ang naunang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno na hindi dapat ipag-alala ang lumalaking utang ng ating bansa. How come the position is we should not worry about debt? Sige, para lang po para po maintindihan ko at lahat na nakikinig sa atin. How come Filipinos should not worry about their ballooning debt, na ballooning na rin yung principal and debt payments, and yet ballooning pa rin si total amount to be paid? Paliwanag naman ni Secretary Jokno, manageable pa rin naman daw ang utang ng ating bansa. Malaking bahagi pa nga raw ng uutanging pera ay para sa infrastruktura na ikalalago rin ng ating ekonomiya. Hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan, manageable, at saka pinaliwanag po ng treasurer natin na yung the way we borrow money, hindi po ganon, mga long term po yon, at saka fixed po yung interest rate, hindi yung floating interest rate, ano, na pag tumaas yung pag sumama ang ekonomiya, tumataas yung interest rate, hindi po ganon ang pangungutang natin. Ayon pa sa ilang economic managers, kung gusto talagang mas lumago ang ating ekonomiya, kasama raw talaga sa plano ang pangungutang ng salapi. Sa ganitong paraan daw kasi, mas madadagdagan ang ating pondo para makapag-invest sa mas maraming proyekto, gaya na lang sa infrastruktura, na magiging source of income din ng ating bansa. Kaya sunod na tanong naman. Alam mo, nakakaano lang dito, no? Yung lumulobong utang ng Pilipinas, parang minaliit lang ng ating budget secretary, finance secretary, Jokno. Sabi ko nga, kung ganyan ang ating secretary, expect mo na nalulubog pa talaga ang utang natin. At saka, alam mo, simple lang naman yan. Kung ang laki-laki nga naman ang sahod mo, hindi mo baliwala siya yung utang ng Pilipinas. Di ba? Laki naman ng sahod mo eh. Kasi nga, alam nyo, may mga nagsasabi, may nagpapaliwanag na hindi naman kasi masama ang umutang. Kasi nga, para naman yan sa pagbibuild ng mga projects, blah, 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 blah.
Ako, ito lang. Hindi naman talaga masama umutang. Ang masama, pag umutang ka tapos pinangsugal mo lang. Hindi, di ba? Alam mo yon, kunwari, halimbawa, pag umutang ka sa bangko para bumili ng isang condominium na gagamitin mong Airbnb, negosyo, hindi masama yun. Walang problema yun. Correct. That's a perfect way. Kunwari, wala kang pera at mag-i-invest ka kasi pwede mong gawin. Kasi tinuro na sa akin ito ng ilang ko mga kaibigan. Sabi niya, ganito gawin mo, mangutang ka sa bangko. Yung utang mo sa bangko, bumili ka ng kondo. Bili ka ng kondo, bili ka ng bahay, ipa-Airbnb mo. Tapos monthly binabayaran mo, 'di ba, sa bangko, yung utang mo. Pero kinukuha mo 'yon sa parental mo sa Airbnb. Kunwari, halimbawa lamang po ito umutang ka sa bangko ng pang 5 taon, 10 taon. Nagbabayad ka ngayon ng 50 kada buwan. Halimbawa, 50,000 kada buwan. Yung 50,000 na yun, kukunin mo 'yon sa renta ng Airbnb mo. Magpapa-Airbnb ka, kukunin mo ngayon yun, ibabayad mo. So, binabayaran mo yung utang mo sa bangko, kumikita ka ng konti. Tama, mali. Yun ang perfect na utang. Umuutang ka to invest and bumabalik ito. Ang masamang utang ay ito. Umutang ka, bumili ka ng iPhone. Di ba? Bumili ka ng iPhone, tapos yung iPhone naman, wala namang pakinabang sa'yo. Hindi bumabalik yung pera. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo na, unless ginagamit mo yon sa trabaho mo, o ikaw ay YouTuber, o ikaw ay abogadong walang kaso na naging vlogger. Pwede yun. Tama, mali. Pero ngunit tatapat subalit. Kung yung iPhone mo yun para lang i-display at para mag-picture ka at makita sa likod sa salamin na laki lang mga camera mo. O di kaya naman. Okay, bumili ka ng iPhone, ginamit mo lang yun para magkaroon ka ng sugar daddy. Para maging sugar daddy ka. Kasi may uso ngayon yan, sugar daddy, issue ngayon yan. I will reserve my comment kasi alleged pa lang yan eh. Huwag naman kayong mapanghusga dyan. Alam niyo ba yung balita na yon, sugar daddy? Nako, saka na natin pag-usapan yan. Magalit si pastor. Gawin naman bad boy, huwag mo nang paalala. Kasi pinag-uusapan ng Mocha Girls yan eh. Itong Mocha Girls na ito eh. Di ba, anong punto ko dito? Pag umutang ka, tapos ginamit mo sa sugal. Umutang ka, ginamit mo pambabae. Umutang ka para maging sugar daddy ka. Umutang ka dahil sa iba mo ginamit. May problema tayo dyan. Okay? The mere utang, tama. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng utang masama. Pero kung saan mo ginamit, medyo masama. Masama na mangyayari. So, anong punto ko dito? Ito problema, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Umuutang tayo para matustusan ang korupsyon sa bansa natin. And that is the reality that is happening to our country. Ulitin ko. Umuutang tayo para matustusan ang korupsyon sa ating bansa. Umuutang tayo para may mga kikitain ang mga punyetang mga congressman natin sa Pilipinas. Yan ang problema. Di ba? Kasi sabi nga hindi lang ho ito napag-usapan na isang beses, ilang beses na ho. Nakikita natin yan. Diba? Makikita mo yan sa mga proyekto ng DPWH. Kakagawa lang, sira na. Hindi pa sisirain para gawin. Lintik na flood project, binaha ang Pilipinas, sa dami ng flood project sa Pilipinas. Di ba? Yan ang totoo eh. Yan ang totoo. So anong punto lang natin dito? Yun ang problema eh. Sana kung less ang korupsyon at hindi nagiging talamak ang korupsyon ngayon, siguro walang aangal sa pag-uutang ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi nakikita nagkakaroon ng resulta at maganda ang resulta. Pero kung makikita natin, kaliwat kanan, baha. Pero isipin nyo na sa tindiho ng daming ginawang flood control project ng gobyerno na ito, baha pa rin.
Umatching lang ang langit. Totoo naman eh, di ba? Umatching lang ang langit, bahana. Yun na nga lang revelasyon ni Mayor Magalong, di ba? Na kaya nakakabwisit. Nakakabwisit, utang tayo ng utang para saan? Di ba? Kung justifiable yung utang na yan, maniwala ko kayo, lahat ng Pilipino hindi magrereklamo. Lahat ng mga kongresista siguro hindi magrereklamo. Kaya lang napaka-obvious na part nung inuutang natin ay napupunta sa korupsyon.